first time ko lang po kumanta, tapos ganun po agad. Yan po. So yun na yun, nagsunod-sunod na, no? Well, alam ko, signed kayo lahat sa MCA Music. So, lahat kayo magkakaroon ng sariling albums ninyo. Aside from dito sa The Voice Kids na magkakasama kayo, magkakaroon kayo ng kanya-kanyang album. So, ngayon na magkakaroon na kayo ng kanya-kanyang album ninyo, ano na yung nafe-feel ninyo ngayon na eto na, meron na akong solo album. Anong pakiramdam ng eto na, matutupad na yung pangarap ko na magkaroon ng sariling album. Let's start with Ernie. Kinakabahan po kasi po, tsaka parang nangyinis ko po may kasama sa album. Nangyinis ko po yung mga boses nila Kuya Darren. Yung mga ganun po. Masaya po ako kasi po may solo album na po ako. Huwag niyo pong kalimutan bumili. Yun na po. And how about you, JK? Hindi ko expected po talagang hindi ko ma-explain yung feeling po na we will have our own album na po. And yun po, sana maging successful po din. Sana bumalik po. And of course, si Darren, na tamang-tama, lalabas na dun sa for the first time sa Yes PICC. po, this year. Very excited po ako, pero kinakabahan din po ako kasi hindi ko pa alam kung bibili po yung tao. Pero sana po supportahan po nila ako. And yung schedule po talaga mahirap din po kasi lahat po kami busy. So yung recording po, we always have to find a way to record po para in time pa-release na po namin. Yeah. Knowing na yung mga fans talagang eager na marinig ang kanya-kanyang album ninyo. And how about si Laika? Tama-tama na magkakaroon ka na rin ng album with MCA. So, ano na yung nararamdaman mo ngayon? Bibili po ko ng album po, kaya po album po. Kasi po, pag po masyado pong naiintent, tapos po, pinapakinggan po yung kanta ko, tapos po kanta ni Darlene, kanta ni Kuya Jason, kanta ni Kuya Darren. Tapos po, sasabayan ko po sila, minsan po, tapos po, ayaw po, pagpaingay niyo ako po sa loob ng kwarto kasi po tulog po yung kapatid ko, sigaw po ako din sigaw. Hindi ka ba kinakabahan? Hindi ka ba, kumbaga, masaya ka ba na ito na, meron ka ng sariling album, makikita mo na yung sarili, maririnig mo na yung sarili mo sa radyo? Sa radyo po? Opo, pinatutid na po nila yung pangalan na Big Queen. Pero po, di ko po napagkakagad. Okay. Bakit nga ba, siyempre, maraming nagtatanong, ano ba yung main reason ninyo, pinakadahilan nyo kung ba't kayo sumali ng The Voice? Simulan natin kay Darren. Ako po, gusto ko lang pong maranasan yung exposure po dito sa Pilipinas kasi sa Canada po ako napanganak, doon po ako nagsimulang kumanta. So, I wanted to go here po for experience po, tsaka exposure po. Tsaka, pinapanood ko po talaga yung The Voice since yung umpisa pa po yung first main season. So, sabi ko po noon, sana magkaroon ng kids edition. So, natupad po. So, pinilit ko po yung parents ko. Lipat po tayo sa papuntang Pilipinas. Nung umpisa po, medyo parang hindi pa po matutupad. Kasi po marami, parang dadaan po kayo sa butas ng Korea. Pero yun po natupad naman po. Now I'm here. Yeah, it's all worth it naman nakabata ka. And how about si Laika? Bakit ka sumali ng The Voice Kids? Ano yung pinaka-reason, pinaka-dahilan? Kasi po nakita po ng kuya ko, napanood niya po na mayroon na po The Voice Kids. Ayun po, parang, kasi po yung dinadasal ko po yung, yung nanonood pa po ko ng unang kala Kuya Bitoy po, kalati Clarice, kalati Janice. Ayun po, sabi ko nga rin po, sana meron yung pambata. Ayun po, natupad po yung wish ko na meron nga pong pambata. Tapos po, dasal po ako ng dasal. Tapos po, yung po naman, yung isa po, hindi po ako nakuha. Yung isang blank, yung unang blank ko po, hindi po ako nakuha. Hindi po ako tapos po, yung isang blank ko po, doon na po ako nakuha. Doon na po ako tuloy-tuloy. Okay. And si Darlene? Yung dati po, sabi ko, sana mayroong The Voice Kids. Tapos po, nung nag-audition na po ako sa Resort World, gabi po, antok po talaga. Yung kami mag-audition, ganito po pala buhay. Tapos sabi ko, nasa isip ko, Darlene, kaya mo to. Tapos po, nung umano na po ako, nagulat po ako kasi po, nakapasok po talaga ako sa second round. Tapos po,